Bakit ba maraming matatanda ang parati na lang nagigising tuwing 3 ng madaling araw? Nakahiga ka na lang diyan sa dilim, nakatitig sa kisame, nagtatanong kung may problema ba sa katawan mo. Mali kung akala mo na ikaw lang ang nakakaranas nito, mas laganap pa ito kaysa sa inaakala mo. Hindi ito basta random na pangyayari o simpleng epekto ng pagtanda. May 5 malalim na dahilan kung bakit nagaganito ang mga senior, at bawat isa ay nagsasabi ng mas malalim na katotohanan tungkol sa inyong katawan, kalusugan, at mga karanasan sa buhay. Manood kayo hanggang dulo dahil ang mga matututunan ninyo dito ay hindi lang makakatulong para mas makatulog kayo ng maayos. Maaari rin itong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa inyong katawan. Mga sagot na nakabatay sa totoong pisyolohiya at agham, hindi lang mga hula-hula. Una, pagbaba ng melatonin production. Isa sa pinakamalinaw na dahilan kung bakit nagigising ang mga matatanda sa kalagitnaan ng gabi ay ang natural na pagbaba ng melatonin production na dala ng edad. Ang melatonin ay ang hormone na tumutulong mag-regulate ng aming sleep-wake cycle, ang internal clock ng katawan. Nung bata pa kayo, malakas at tuloy-tuloy ang melatonin na ginagawa ng katawan ninyo bawat gabi. Kaya nakakaranas kayo ng mahaba at malalim na tulog. Pero habang tumatanda, bumababa ang melatonin production. Maaring madali pa ring makatulog sa gabi, lalo na kung pagod o relax kayo. Pero pagdating ng 2 o 3 ng umaga, bumababa na ang melatonin kaya nagigising kayo. Hindi ito dahil sa mali ninyong ginawa o may sira ang katawan ninyo. Natural lang na nagbabago ang internal chemistry dahil sa edad. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Clinical Endocrinology, ang melatonin production ay bumababa ng halos 37% pagdating ng edad na 65. Mas nagiging sensitive din ang katawan sa mga environmental triggers habang tumatanda. Kahit maliliit na liwanag mula sa orasan, halway, o labas ay maaring magpababa pa ng melatonin. Si Harold, 73 anyos, akala niya normal na mahimbing siya matulog. Pero nitong nakaraang buwan, madalas siyang nagigising sa eksaktong 3:15 ng umaga. Hindi naman siya kinakabahan, pero bigla na lang siyang gising na gising. Nang malaman niyang normal lang ito dahil sa melatonin changes, tumigil siya sa pagbiblamina sa sarili. Sinimulan niyang ayusin ang mga gawi, pinapadilim ang kwarto, iniiwasan ang mga screen bago matulog, at naglalakad ng konti sa gabi para mas maging maayos ang circadian rhythm niya. Kahit minsan nagigising pa rin siya ng maaga, natutunan niyang makisama sa katawan niya imbes na labanan ito. Yan ang kapangyarihan ng awareness, nagiging dahilan ito ng pag-unawa at mas matalinong desisyon para sa pangangalaga sa sarili. Pangalawa, Advanced Sleep Phase Syndrome. Isa pang malaking dahilan ay ang natural na pagbabago sa internal clock na tinatawag na advanced sleep phase. Habang tumatanda, umuusad ng mas maaga ang circadian rhythm ninyo. Kaya mas maaga kayo inaantok sa gabi, at mas maaga ring nagigising sa umaga. Nung bata kayo, maaring late kayo natutulog at late rin gumising. Pero habang nag-advance ang sleep cycle ninyo, mas maaga na kayo nakakaramdam ng antok. Maaring makatulog kayo ng 8 o 9 ng gabi. Kaya pagdating ng 3 ng umaga, tapos na ang sleep cycle ninyo. Para itong relo na unti-unting naa-adjust na mas nauna ang pagtiktok nito bawat taon. Ayon sa mga pag-aaral sa Sleep Medicine Reviews, halos 40% ng mga senior ang nakakaranas ng ganitong pagbabago sa sleep timing. Maraming matatanda rin ang mas tahimik na ang buhay. Walang masyadong ingay o aktibidad kaya mas mabilis silang inaanto. Kung wala na kayong trabaho o strict routine, mas malakas ang epekto ng internal clock ninyo. Si Charles, 68 anyos at retired, kumakain ng 5:30 ng hapon, nanonood ng TV ng 1 oras, at natutulog ng 9 ng gabi. Pagdating ng 3 ng umaga, gising na siya. Sinimulan niyang baguhin ang routine, nagbabasa sa dim light, naglalakad pagkatapos ng hapunan, at kumakausap ng anak bago matulog. Ang mga pagbabagong ito ay nakatulong para mas maayos ang tulog niya, at hindi na siya nagigising ng 3 ng umaga. Kapag naiintindihan ninyo na ito ay natural na adjustment, mas madali ninyong maayos ang routine para sa mas magandang tulog. Pangatlo, pisikal na hindi comfortable at kalusugan. Isa pang karaniwang dahilan ay ang tugon ng katawan sa pisikal na hindi comfortable o mga underlying health issues na lumalabas sa tahimik na oras ng gabi. Habang tumatanda, mas tumataas ang tsansa na makaranas tayo ng mga chronic conditions, pananakit ng kasukasuan, acid reflux, o simpleng pagbabago sa temperature ng kwarto. Maraming ito ay hindi masyadong halata sa araw, pero sapat na gisingin kayo sa gabi.
Ang arthritis ay maaring magpahirap sa pagtulog ng matagal sa isang posisyon. Hindi ninyo ito mapapansin nang una kayong makatulog, pero pagkalipas ng ilang oras, ang kirot ay maaring lumala at gisingin kayo. Para sa mga lalaking senior, isa sa pinakakaraniwang dahilan ay ang pangangailang umihi. Habang tumatanda, nagiging mas mababa ang elasticity ng pantog at mas madalas ang pangangailangan. Kapag kayo ay bumangon para pumunta sa banyo, ang katawan ninyo ay maaring lumipat na mula sa malalim na tulog patungo sa alertness. May mga gamot din na kadalasang iniinom ng mga senior para sa blood pressure o pain management na may side effects tulad ng madalas na paghihi o pagbabago sa body temperature. Si Linda, 76 anyos, palaging light sleeper. Sa nakaraang taon, palaging nagigising sa 3 oras 30 minuto ng umaga. Nakipag-usap siya sa doktor at nalaman na ang isa sa mga gamot niya ay nakakaapekto sa hydration levels niya. Sa tulong ng doktor, inayos niya ang timing ng pag-inom ng gamot at gumawa ng lifestyle changes. Ang mahalagang tandaan, ang pisikal na paggising ay hindi nangangahulugan na bumibigay ang katawan ninyo. Sa halip, mga senyales ito na gumagana pa rin ito, nag-alert at nag-adjust. Ang mga signal na ito ay maaring gabayan kayo patungo sa mas mabuting pangangalaga. Ang 4, pagbabago sa lifestyle as sleep RAYTM. Ang isa pang malakas pero madalas hindi napapansing dahilan ay ang mga nakasanayang pang-araw-araw na gawi. Maraming matatanda ang natural na nagsisimulang kumain ng mas maaga, nagpapahinga ng mas maaga, at mas kaunting pisikal na aktibidad. Kapag mas tahimik na ang mga araw ninyo, lalo na pagkatapos magretiro, ang katawan ninyo ay hindi na tumatanggap ng paihong external cues, tulad ng commute, trabaho, o mga nakakapukaw na gawain. Kung wala ang mga cues na ito, ang sleep-wake cycle ay maaring magsimulang mag-advance. Ang tahimik at madilim na gabi na may kaunting stimulation ay maaring magdulot sa utak na mag-produce ng melatonin ng mas maaga. Kapag nakatulog kayo ng mas maaga ring natatapos ang pahinga ninyo. May subtle na relasyon din sa pagitan ng oras ng pagkain at kalidad ng tulog. Ang mas maagang hapunan ay maaring magdulot ng pagbaba ng blood sugar level sa gabi, lalo na kung walang light snack bago matulog. Si Walter, 74 anyos at bagong retirado, nagsimulang kumain ng hapunan ng 5 ng hapon, nakatulog sa recliner habang nanonood ng balita, at natutulog bago pa ng siyam. Hindi niya namalayan na ang buong routine niya ay umaga ng ilang oras. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na pagbabago, nagdagdag ng maikling lakad sa hapon, nagbasa sa mas maliwanag na ilaw sa gabi, at iniiwasan ang pag-idlip pagkatapos ng hapunan. Ang mga ito ay nakatulong na i-adjust ang natural sleep window niya. Ang importante, ang mga katawan ninyo ay naghahangad ng ritmo, pang-araw-araw na pattern na nagsisilbing signal kung kailan oras para magpahinga at kailan gumising. Sa pamamagitan ng pagpansin sa mga pattern at paggawa ng maingat na adjustments, posible na ibalik ang katawan sa mas restorative na sleep cycle. Ang 5, emosyonal at psikolohikal na pagkabalisa. Minsan ang pagising sa 3 ng umaga ay hindi dahil sa pisikal na dahilan kundi dahil sa isipan. Habang tumatanda, ang mga emosyonal na bagay na dati napapabayaan, dahil sa abalang araw-araw, ay maaring biglang lumitaw sa katahimikan ng gabi. Ang mga oras na ito, kung saan tahimik ang mundo at kaunti ang distractions, ay madalas nagiging tagpuan ng mga hindi nasasabing alalahanin, pagsisisi, o pangungulila. Maaring magising kayo hindi dahil sa ingay o sakit, kundi dahil ang isip ninyo ay tahimik na inaayos ang mga alaala o hindi pa nalulutas na mga iniisip. Ang ganitong anxiety ay mas tahimik at malalim kaysa sa matinding anxiety na maaring maranasan noong kabataan. Para bang mahinang tunog sa likuran, pakiramdam na may hindi pa nasusolusyunan kahit hindi ninyo ito maipangalan. Kapag hindi abala ang isip, madalas itong bumalik sa nakaraan, mga dating relasyon, mga desisyong ginawa, mga pagkalugi, o mga salitang hindi nasabi. At dahil hindi na abala ang katawan sa mga responsibilidad, may espasyo para umalingaw-ngaw ng mas malakas ang mga saloobing ito. May papel din ang kalungkutan. Para sa maraming matatanda, lumiliit ang social circle sa paglipas ng panahon. Umaalis ang mga anak, nagiging abala ang mga kaibigan. Ang ganitong kalungkutan ay hindi laging mabigat, minsan simpleng pagnanais ng koneksyon o mahinang kirot para sa may makausap. Si Gloria, 81 anyos at biyuda, sa araw abala siya sa hardin at pagtawag sa mga apo. Pero sa 3 ng umaga, madalas siyang nagigising at bumabalik sa isip niya ang mga alaala ng yumaong asawa o mga alalahanin na itinatago niya sa maghapon. Nagsimula si Gloria ng journal sa tabi ng kama.
Kapag nagigising siya, sinusulat niya ang nasa isip niya. Nagdagdag din siya ng tahimik na gawain sa gabi tulad ng pakikinig sa musika. Ang mga ito ay nagbigay ng malumanay na daanan para sa emosyon niya at tumutulong sa mas payapang pagtulog. Ang totoo, ang puso ay hindi sumusunod sa schedule. Naalala nito ang gusto nitong alalahanin at ginagawa ito sa 3 ng umaga kapag tahimik ang lahat. Hindi ito depekto, tanda ito ng lalim. Kung dumaan na kayo sa mga ligaya at bighati, ang mga karanasang ito ay humuhubog sa pagkatao ninyo. Sa halip na tingnan ang mga paggising na ito bilang problema, subukang harapin ng may pagkukuri at kabaitan. Ano ang gustong sabihin ng isip ninyo? Anong bahagi ninyo ang nangangailangan ng kaunting habag kahit sa dilim? Habang tinatagapos natin ang usapang ito, maglaan ng sandali para magnilay. Ano ang pinakanakaantig sa inyo? Ang pagbabago ng internal clock ninyo? Mga pagbabago sa kalusugan? O baka may mas malalim na emosyonal na ritmo na lumalabas lang kapag tahimik ang mundo? Ang bawat isa sa 5 dahilang ito ay nagbibigay ng iba't ibang pananaw para maintindihan ang maagang paggising ninyo. Wala ni isa sa kanila ang nagpapahiwatig na may mali sa inyo. Sa halip, ipinapakita kung gaano kalalim ang pagana ng katawan at isip ninyo. Patuloy na tumutugon at umaangkop habang naglalakbay kayo sa yugtong ito ng buhay. May kapangyarihan sa pag-unawa kung ano ang gustong sabihin ng katawan ninyo sa mga mahihinang oras bago mag-umaga. Sa halip na ituring ang mga 3 ng umagang pagising bilang abala, maaari ninyong simulan itong tingnan bilang mga mensahe, malumanay na senyales na nagpapaalala na makinig ng mas mabuti sa mga pangangailangan, gawi, at puso ninyo. Hindi kayo nag-iisa sa karanasang ito. Sa kalaman ay may lakas, sa lakas ay may kalayaang gumawa ng maliliit, pero makabuluhang pagbabago na susuporta sa mas mahimbing na pahinga at mas malalim na ginhawa. Anong natutunan ninyo ngayon? Paano ninyo ito gagamitin sa buhay ninyo? Ibahagi ninyo sa comments ang mga iniisip ninyo. Kung nakatulong ang video na ito, mag-like, mag-subscribe, at i-share. Ang suporta ninyo ay tumutulong para sa mas maraming content na makakapagbigay ng kaalaman at inspirasyon.